Hello world! It's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. At ngayon guys, sa video ito, pag-aaralan naman natin yung tinatawag na ternary operators. So ano ba yung ternary operators? Okay? So yung ternary operators guys, para siyang if-else statement na pinaiksi. Kumbaga, if-else statement, di ba makita niyo napakahaba. Pero ito guys, parang isang line lang siya, if-else statement na yung nangyayari. So paano ba to? Sige, simulan natin. So open na natin yung ating code editor. As you can see, naka-ready na yung intro natin dito. Okay? So sa loob ng main function natin, simulan na natin mag-code. For example, maglagay tayo ng integer. Sabi ko sa inyo, diba, if else to. So, maglagay tayo ng dalawang integer. Si integer x, ang kanyang value is, sabihin natin, 10. Tapos, si integer y naman, ang value niya is 20. Tapos, gagawa pa ako ng isa pang integer. Sabihin natin, si integer, ang pangalan niya is highest. So, si integer highest, baba ko lang siya. Ngayon guys, anong magiging value ni highest? So, dito kung mapapansin ninyo, ang highest dito is si y, diba? So, kung hindi tayo makikialam, hayaan lang natin yung program natin na resolbahin yung problema kung alin dyan yung highest. Gagamit tayo ng if-else, diba? Kung sino sa kanila yung higher. So, pwede ngayon tayong gumamit ng tinatawag na ternary operators. Paano yun guys? Ito yun. Dito sa variable na highest, may mention mo ngayon yung dalawang variable na involved doon. Si x ba, na may value na 10, siya ba ay greater kay y na ang value lang is 20? True or false ba yun? Then, pagkatapos natin gawin yung condition, anong next? Maglalagay ngayon tayo ng question mark. So, tandaan niyo to. Ito yung pattern ng ternary operators. Maglalagay ka ng question mark. Ibig sabihin nun, is it true or false? Ngayon, dito papasok yung if-else natin. Kunyari, ito yung condition. Si x ba, 10 lang yung value niya. Mas greater ba siya kay y na 20 yung value? Tapos, punta tayo sa question mark. True or false? Ngayon, ito ngayon yung if-else. If totoo, uunahin natin si x. Si x ang magiging value ni highest. If hindi totoo, maglalagay ngayon tayo ng colon. Kumbaga, else si y. Okay? And then, end of the statement. So, ito yung ternary operator. Okay? So, dito, hinahanap ni condition kung true or false ba. Totoo ba na si x na may value na 10, mas greater ba siya kay y? Tapos, question mark, is it true or false? Kapag ka true, mauuna si x. Okay? Pagka false naman, else, yung colon, parang ganon. Pero yan ay division lang ng choices. So, mauuna yung true bago yung false. Kumbaga, mauuna yung if bago yung else. Okay? Kapag ka true, if totoo, yung value ni x ang mapupunta kay highest. If false, yung value ni y ang mapupunta sa kanya. If else. So, patunayan natin. So, dito, pag gumamit tayo ng ternary operators, madedetermine ni program kung ano yung highest value na ilalagay niya dito kay highest variable. So, ika-character out ngayon natin sino? Yung ating highest na variable. Dapat, ang makukuha natin dyan is itong value ni 20. Diba? Kumbaga, si else ang nagwagi. Okay? Or yung false. So, pag niran natin to guys, makukuha natin na yung value ni highest is yung value ni y, which is 20. There you go. Okay? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong na-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Ito yung pattern ng ternary operators. So, gusto ko lang natandaan ninyo. Okay guys, kumbaga para siyang if-else statement na pinaiksi. Parang ito na talaga siya. Ayan na yun. Yung pinakabuong if-else mo. Diba? Kasi ito variable na to. Tapos ito na yung output eh. Nakita ninyo guys. So, yan yung ternary operators. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Kung may natutunan ka guys, please huwag mo kalimutan mag-subscribe kasi yun yung nagbibigay sa akin ng motivation para gumawa pa ng maraming tutorial videos. Okay? Thank you so much for watching. See you on my next vlog.